Hello everybody, welcome to my channel. Ano na ba ang balita sa Gaza? Bakit wala pa ring ceasefire? At bakit pa rin kami naririto sa Israel? Anyway, this is Sha and this is Israel Hotel Housekeeper Channel. Hello everybody, welcome to my channel. Shoutout po kay Aileen De La Vega at Giselle Eblasin, Trill Kitoriano, yung tato kong kasama kahapon sa pag-uwi. And then kay Miss Justin Tenorio at sa lahat ng aking mga subscribers, likers, and commentors at sa mga family ko sa Pilipinas at mga family ng mga kasama ko sa Pilipinas. Sa ngayon po, huwag muna kayo mag-alala, pero syempre iniisip pa rin po namin ang kaligtasan namin. Bakit hindi pa rin tumitigil ang digmaang ito? At bakit walang ceasefire? Ayon po dun sa pinaka-head ng spokesman ng IDF at ng Lieutenant Colonel, pinuntahan po nila yung Gaza kung saan nasaan yung Shifa Hospital na sa kailaliman ng hospital na yon ay mayroong isang tunnel at dun sa hospital na yun mismo sa MRI machine may natagpo ang mga granada, bomba, may nakita rin silang mga laptop, mga gamit na ginagamit ng pang-terrorist at meron din silang natagpo ang isang evidence na damit ng babae, tapos yung bottle of milk ng bata nakalagay mismo sa World Health Organization, doon nakapatong. And then maraming malalakas na pag-instrumento na pandigma doon sa ilalim mismo ng ospital na yon. Sa ngayon po, na umuwi din kami, kasi ang hirap po kasi laging nasa hotel na kulob ka. Pero normal naman po dito sa labas. Malapit lang naman po kami. At huwag po kayong mag-alala. Pinag-iisipan din naman po namin yung aming kaligtasan. At yun, bali kanina pong umaga, nakakarinig ako ng dagundong. Si Trill, malakas pakiramdam niya kasi sa sala siya natutulog. Sabi niya, naririnig daw yung mga niya nung alas 5 yung mga pagsabog, parang kulog. Parang yung nangyari na October 7. At ako naman, hindi ko masyadong nararamdaman ko na may lumalagabog. Tapos nung nag-CR ako, tuloy-tuloy hanggang ngayong alas 6 po. Patuloy po tayong manalangin sa kaligtasan ng Israel. At isa sa tagapagtanggol ng bansa ay nandun sa nililinis ko kahapon. Kung saan ako naka-assign dun sa floor na yun, tinatanong niya ako kung taga saan ako. Sabi ko, taga Philippines ako. Sabi, doon ka ba sinilang? Sabi ko, oo, nandun ang mga family mo. Parang iniimbestigahan din kami. Kung andun, sabi ko. Anong sabi nila? Ang sabi nila, nagsabi ako na kung anong gusto nilang pasalubong. Ang sabi ng mga kapatid ko, hindi na kailangan, ikaw mahalaga, ikaw umuwi ka na. Yun, ang sabi ko sa kanya, sa tagapagtanggol ng bansa, hindi ko nasasabihin kung sundalo siya. Basta alam nyo na yun. Yun na nga yun. IDF. Yung sabi ko, ang sagot ko sa kanila is, Israel have a strong army and with God. And I believe in that kasi may scripture, nakasulat po doon.
kahit ano't ano man ang mangyari, we are under of the God. Kung ano-ano mangyari, wala dapat pagsisihan. Pero hanggat maaari, kung para sa kaligtasan. Basta may mga pinaghahandaan akong bagay at yun ay sasabihin ko sa inyo kapag nagawa ko na. Mahirap po kasi na pinaplano pa lang ay sinasabi na. Tapos hindi naman nangyari, di ba po? Yun po ay siguro makalipas ang 1 buwan. Saka ko sa inyo sasabihin kung ano yung ginawa kong paghahanda kung sakasakali mang magpatuloy ito sa bansang ito. Okay? Bye-bye. Thank you for watching. Please click like, subscribe, and click notification bell para palagi kayong ma-update sa mga totoo naming buhay dito sa Israel. Bye-bye.